May makapanindig balahibong kwento ang mga empleyado ng isang pasyalang horror house sa Baliwag, Bulacan. Ang mga nananakot na empleyado, may kasama nga bang totoong multo? Panahon na naman ang takutan dahil nalalapit na naman ang araw ng mga patay. Kaya tiyak, nadadami ang magagawi sa mga horror houses gaya ng Ghost Town 17 na 17 years na ding dinarayo sa San Roque, Baliwag sa Bulacan. Pero hindi lang pala mga bisita ang mga natatakot dito, kundi maging ang mga empleyado. Ayon sa ilang staff ng Ghost Town 17, sila mismo ay nakakaramdam ng kakaiba tulad ng pagtulak sa kanila at paghawak sa kanilang damit. May ilang pagkakataon pa ngang nagpapakita ang isang misteryosong bata na bigla na lamang daw mawawala. Para siyasatin ang abandonadong mansyon na ginawang horror house, nagtungo sa lugar ang dapat alam mo kasama ang paranormal researcher na si Ed Caluwag. Layo ni Ed na alamin kung totoo bang may real life horror dito. Bukod ba sa mga empleyadong nananakot, may iba pa bang mga elementong gumagala sa paligid at naghahatid ng tunay na katatakutan? Sa pag-ikot ng researcher sa haunted mansion, may naramdaman siyang mga bagay na kakaiba. Ani Ed, nahihirapan ako. Bumibigat yung pakiramdam ko po. Yung para kang sinasakal. Nasasuffocate ako na parang amoy ng usok. May naramdaman din siyang 3 dalagitan na tila ba nasa loob ng maraming usok. May nakakakilabot daw na pangyayari ukol dito ayon sa kwento ng caretaker ng Ghost Town 17 na si Vilma. Noon daw ay bumangga ang sasakyang kotse ng 3 magpipinsang dalagita sa may puno ng akasya sa mismong pwesto kung saan nararamdaman ni Ed ang pagka-suffocate. Sabi ni Vilma, doon sila bumangga, nasunog sila. Sa isa pang banda ng mansyon, habang kasama ang may-ari ng horror house na si Philip Victoria Jr., may naramdaman si Ed na tila isang nagbigti o sadyang binigti. Sinubukan ni Ed na kausapin ng presensyang nararamdaman niya at tinanong ang pangalan. Ilang sandali pa, may na-record na boses ng isang babae sa kanyang aparatong ipinahawak kay Philip. 3 beses umano nitong binanggit na ang pangalan niya ay Erica. Sa pinagdugtong-dugtong na kwento ng boses, siya ay binigti sa labas ng kitchen ng bahay. Ang parehong boses din ang nagsabing nandito sila, na sa interpretasyon ni Ed ay ang ibig sabihin nito ay marami sila. Aniya, mabigat ang vibes sa pagsuyod niya sa iba't ibang bahagi ng mansyon. Patunay ito na maraming entities at spirits ang namamalagi dito. Normal lamang daw ito sa mga lugar na tulad ng inabandonang mansyon. Payo ni Ed sa mga mahilig mag-enjoy sa mga nakakatakot na attraction tulad ng Ghost Town. Bago sila lumabas, kumbaga gawin nating yung magpagpag. Ang gagawin lang naman para hindi makapag-uwi ng kung ano man ang nandito. Kumuha lamang ng asin, itapon sa likod bago mag-step out sa gate, dun mismo sa labasan. Mainam na ugaliin natin ang manalangin sa bawat lugar na ating pupuntahan, lalo na't hindi natin alam kung ano ang history nito. Maging alerto at mapagmasid dahil hindi mo alam ay may sinasama ka na pala papauwi.